Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Noong mga araw na iyon, pagkatapos ng mahabang pagtatalo, tumindig si Pedro at sinabi sa mga apostol at sa matatanda, "Mga kapatid, nalalaman ninyo na noong nakaraang mga araw, hinirang ako ng Diyos upang ipangaral sa mga hentil ang mabuting balita, at sila na may sumampalataya. At ang Diyos na nakasasaliksik ng puso ang nagpatotoo na, tulad natin, sila'y tinatanggap niya ng pagkalooban sila ng Espiritu Santo. Iisa ang tingin ng Diyos sa kanila't sa atin, nilinis din niya ang kanilang puso sapagkat nanalig sila kay Hesukristo. Bakit ba marunong pa kayo sa Diyos? Ba't ninyo ipinapapasan sa mga alagad ang isang dalahing mabigat na hindi natin napasan, ni ng ating mga magulang? Sumampalataya tayo at naligtas sa pamamagitan ng kagandahang loob ng Panginoong Hesus, gayon din naman sila." Tumahimik ang buong kapulungan. Nakinig sila kina Bernabe at Pablo habang isinasalaysay nila ang kababalaghang ginawa ng Diyos sa mga hentil sa pamamagitan nila. Pagkatapos, si Santiago naman ang nagsalita, "Mga kapatid, pakinggan ninyo ako. Katatapos pa lamang isalaysay ni Simon ang unang pagkatawag ng Diyos sa mga hentil upang sila rin ay maging bayan niya ayon sa hula ng mga propeta. Pagkatapos nito ay babalik ako at muli kong itatayo ang bumagsak na tahanan ni David. Muli kong ibabangon mula sa kanyang pagkaguho upang ang Panginooy hanapin ang ibang tao ng lahat ng bansang tinawag ko upang maging akin. Gayon ang sabi ng Panginoon na nagpahayag ng mga bagay na ito mula pa noong una. Kaya't ang pasya ko'y huwag nating ligaligin ang mga hentil na lumalapit sa Diyos. Sa halip, sulatan natin sila na huwag kakain ng anumang inihandog sa Diyos-Diyosan, huwag makikiapid, huwag kakain ng hayop na binigti at ng dugo. Sapagkat mula pa ng unang panahon, ang kautusan ni Moises ay binabasa sa mga sinagoga tuwing araw ng pamamahinga at ipinangangaral ang kanyang salita sa bawat bayan." Ang salita ng Diyos. Sa lahat ay pinahayag gawa ng Poong Nagligtas. Purihin ang Panginoon, awitan ng bagong awit, Panginooy papurihan nitong lahat sa daigdig. Sa lahat ay pinahayag gawa ng Poong Nagligtas. Awitan ang Panginoon, ngalan niya ay purihin, araw-araw ang ginawang pagliligtas ay banggitin, kahit sa ay ipahayag na ang poon ay dakila, sa madla ay ipapahayag ang dakila niyang gawa. Sa lahat ay pinahayag gawa ng Poong Nagligtas. Panginooy siyang hari sa daigdig ay sabihin, sanlibutay matatag na kahit ito ay ugain, sa paghatol sa nilikha lahat ay pantay sa paningin. Sa lahat ay pinahayag gawa ng Poong Nagligtas. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Kung paanong iniibig ako ng Ama, gayon din naman iniibig ko kayo. Manatili kayo sa aking pag-ibig. Kung tinutupad ninyo ang aking mga utos, mananatili kayo sa aking pag-ibig. Tulad ko, tinutupad ko ang mga utos ng aking Ama at ako'y nananatili sa kanyang pag-ibig. Sinasabi ko sa inyo ang mga bagay na ito upang makahati kayo sa kagalakan ko at malubos ang inyong kagalakan." Ang mabuting balita ng Panginoon. Magandang araw po mga kapatid kay Kristo. Ito po si Father J.D. Zaldivar ng Archdiocese of Manila. Pagmilaya na po natin ang salita ng Diyos, salita ng buhay. Mga kapatid, sa chapter 15 ng Gospel ni St. John, sinabi doon ni Jesus kung paano matamo ang kapuspusan ng kagalakan. How to reach the fullness of joy. No?
Ako at ikaw, lahat tayo gusto natin ng kagalakan. We want joy in our lives. Pero paano yun matatamo? Dalawang bagay. Una, sabi, manatili kayo sa akin. At pangalawa, sabi, tinutupad ninyo ang aking mga utos. Yung iba, parang ayaw dyan. Una, pag sinabing masaya, magagalak, ayaw ng utos eh. Oh. Kapag may utos, hindi masaya. Kapag nauutusan, walang kagalakan. Kapag ka masaya at magalak para sa kanila, dapat ang puso ay hindi nauutusan at walang sinusundan. Oh. May mga ganyan tayong ugali kong minsan. Oh, masaya ako ngayon, walang nag-uutos sa akin. Masaya ako ngayon, nagagal ako ngayon. Walang ibang nagpapasunod sa akin. Kay Jesus, hindi. Sino ang tunay na masaya? Yung sumusunod sa utos niya. Kapag ka lumalabag tayo sa utos niya, kapag ka lumalayo tayo sa kalooban niya, lalong nawawala ang ating kagalakan at saya. Yun ang una. At pangalawa, manatili. Manatili. At gayon din, no? May mga tao kasi na akala nila ang tunay na saya ay ang pusong malaya maggagagala-gala. Kapag ang puso ay nakakapunta kung saan-saan, walang pananatili. Pagka yung sasabihin, kung saan ako pumunta, doon ako. Kung saan ko gusto, doon ako. Iniisip nila, yun ang tunay na masaya. Tunay na masaya. Kay Jesus, hindi. Ang tunay na masaya, ang tunay na nagagalak, ay yung taong mananatili. Mananatili saan? Sa pag-ibig ni Jesus. Kaya kasi ang tao ayaw manatili, ayaw mapakali, sapagkat naghahanap ng pagmamahal kung saan-saan, na parang hindi naman totoo, pawang bulaan lamang. At kapag ang puso ay ganyan, hindi talaga mapapakali yan, hindi mapapanatili yan. Gagalaw at gagalaw yan. Naghahanap ng tunay na kalayaan at pagmamahal. Sino ang totoong masaya? Yung taong nakahanap sa tunay na pag-ibig, na walang iba kundi si Jesus. Kapag ang puso ay kayang makali, mapanatili sa pagmamahal ni Jesus, yan ang tunay na nagagalak. Tunay na nagagalak. Alam niyo, sa ko po ito natutunan. Sa kulungan. Nung ako ay college, nag-volunteer po ako sa Bilibid Prison sa Muntinlupa. At isa sa mga nakaka-touch, nakakaantig na storyang narinig ko doon na yung isang preso. Sabi niya, Father, nung lumalaki ako, spoiled po akong anak. Hindi po ako inutusan ng aking mga magulang. Lahat ng layaw ko, ibibigay nila. Palibhasa, wala silang oras para sa akin. Kaya binibigay na lang nila lahat ng gusto kong hingin. Siguro natakot silang magtampo ako sa kanila. Kaya hindi nila ako pinakialaman sa buhay ko. Sa huli, napunta po ako sa mga maling barkada sa buhay ng krimen. Nauwi ako dito ngayon sa kulungan, nagbabayad sa aking mga kasalanan. Pero Father,
dito sa loob ng kulungan, dito pa ako totoong naging masaya at totoong naging malaya. Dahil dito sa loob ng kulungan, sumali po ako sa church at nakilala ko si Jesus. Kung kailan pa nasa kulungan, saka nakakita ng kalayaan, ng kasiyahan, ng kagalakan. Ang totoong nagagalak, totoong masaya, hindi yung kayang gumawa ng kung anong layaw niya, kundi yung tumutupad sa utos ni Jesus at nananatili sa kanyang pagmamahal. Manalangin po tayo. Panginoon, salamat po sapagkat pinangakuan mo kami ng wagas na kagalakan at kasiyahan. Manatili nawa kami sa pagmamahal mo at tumupad sa kalooban mo. Amen.